Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ipahin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo'y Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalangan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipahin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapanalig, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, at ang ating mga pagbasa ay mag-aanyaya sa atin sa pagtugon ng tawag ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya. Kaya naman, sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ito, ating hilingin ang biyaya ng ating bukas loob na pagtugon sa tawag ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa misang ito, mga kamanalig, atin ding ipagdasal ang ating mga kapatid na humihingi ng mga kahilingan, lalo ng kagalingan ng mga karamdaman. Sa misang ito, ating ipagdasal ang mga nasa kanilang mga tahanan at gayon din ang mga nasa ospital. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating pagkakasala at hingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Naparito ka upang ipahayag sa amin ang pag-ibig ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang iligtas ang sangkatauhan sa trahedya ng kapahamakang walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tinawag mo sina Simon Pedro bilang mga mamamalakaya ng mga tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong
ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong linghapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami nagtangkilik mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napaawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag,
Tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, Poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy pinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nanananagan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawalan ng kambuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin. At ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi.
Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at walang kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa niya, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka ng halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang naitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pagdiriwang, mga kapanalig, sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, tayo ay pinapaalalahanan ng ating mga pagbasa tungkol sa pagtugon sa tawag ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Ating narinig sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, nakita ni Isaías ang isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa harap ng kabanalan ng Diyos, naramdaman niya ang kanyang pagiging makasalanan at nadama ang kanyang di karapat-dapat. Ngunit matapos siyang padalisayin ng Diyos, siya ay tumugon ng buong puso sa tawag ng Panginoon. At ang sabi, "Narito ako, suguin mo ako." Sa ating salmong tugunan, ating inaawit ang pasasalamat sa Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin at nagbibigay ng lakas sa ating mga kaluluwa. Ang Diyos na ito ay tapat at hindi tayo iniiwan kahit sa gitna ng mga pagsubok. At ating narinig sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, pinapaalala ni San Pablo ang kahalagahan ng mabuting balita tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Bagaman si Pablo ay dating tagapag-usig ng simbahan, siya ay naging masigasig na apostol matapos niyang maranasan ang biyaya ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nakita natin kung paanong tinawag ni Jesus sina Simon Pedro at ang kanyang mga kasamahan. Matapos ang isang gabi ng walang huling isda, inutusan ni Jesus si Pedro na ihulog muli ang mga lambat. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumunod si Pedro at nakahuli sila ng napakaraming isda. At dahil dito, nadama ni Pedro ang kanyang pagiging makasalanan at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Ngunit, tinawag siya ni Jesus na maging mangingisda ng mga tao. Mga kapatid, mga kapanalig, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagpapakita ng tema ng pagtawag at pagtugon. Si Isaías, si San Pablo at si Simon Pedro ay lahat nakaranas ng kanilang sariling kahinaan at pagkakasala. Ngunit sa kabila nito, sila ay tinawag ng Diyos at tumugon
ng may pananampalataya. Tayo rin ay tinawag ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaaring nararamdaman natin ang ating mga sariling kakulangan at hindi pagiging karapat-dapat. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating mga kahinaan, kundi sa ating kakayahang tumugon sa Kanyang tawag. Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating mga kahinaan, kundi sa ating kakayahang tumugon sa Kanyang tawag. Nariyan ang ibang tao na malakas, maganda ang reputasyon, ngunit tumutugon ba sila sa tawag ng Diyos? Ngunit tayong mga mahihina, maliliit, naglilingkod, tumutugon, gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, gumagawa ng kabutihan sa ating sarili, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa itinuturong moral ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay pananampalataya. Ito ang kailangan ng Diyos na pagtugon. Naway maging bukas ang ating mga puso, mga kapanalig, sa tawag ng ating Diyos. Huwag tayong matakot sa ating mga kahinaan sapagkat ang biyaya ng Diyos ang magpupuno sa ating mga kakulangan. Dahil kahit kailan at kahit na sino ay walang magiging perpekto upang tumugon sa tawag ng Diyos. Tayong mga makasalanan, tayong mga hindi karapat-dapat sa mata natin bilang mga mananampalataya. Ngunit hindi tayo ang tumawag ng ating sarili sa Panginoon. Ang Diyos ang tumawag sa bawat isa sa atin. Ang tanging nating gampanin ay tumugon sa tawag ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ang magpupuno ng ating mga kakulangan. Tulad ni na Isaías, San Pablo at Simon Pedro, naway masabi rin natin, narito ako Panginoon, suguin mo ako. Kaya naman ngayong linggo, tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapanalig. Paano ako tinawag ng Diyos sa ating pang-araw o sa aking pang-araw-araw na buhay? Ano ang aking sagot sa Kanyang tawag? Sa anong field? Sa anong paraan tayo tumutugon sa ating Panginoong Jesucristo? And lastly, huwag tayong matakot sapagkat kahit anong kakulangan natin, kahit ano ang ating kasalanan, pupunan ito ng Diyos. Naway matulad tayo kay Propeta Isaías, kay San Pablo at kay San Pedro, habang tumugon sa Diyos o tumutugon sa Diyos ng buong puso. At muli, sabihin natin sa ating Panginoong Jesucristo na narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa ito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa harap ng mabigat at palagiang pangangailangan ng mga pari sa ating mga pamayanan, pakumbaba nating idulog ang ating mga kahilingan sa Panginoong bukal ng lahat ng pagpapala. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa buong simbahang Katolika na bangka ni Pedro,
Naway patuloy na mangaral si Jesus sa mga bansa, gaya ng siya'y nabubuhay pa rito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papang sumunod kay Simon Pedrong mangingisda na taga Galilea, naway magbunga ang kanyang misyong apostolika sa pamamatnubay ni Jesus, ang dakilang mamamalakaya. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga pari at mga kasama nila sa kanilang misyon, naway maging masunurin sila sa turo ni Jesus at maging tapat sila sa kapakanan ng kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa mga nahirang maging pari ng simbahan, naway malugod silang tumugon at magsumikap sa mabuting gawa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mambabatas at mga nanunungkulan, naway magkaroon sila ng lakas ng loob at talinong manguna sa pag-iingat at pagtatanggol sa buhay laban sa kultura ng kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng tao, naway kanilang igalang ang kabanalan ng buhay ng tao mula sa paglilihi rito hanggang kamatayan at tulungan ang lahat na nagsisikap sa ganitong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, patuloy mo kaming pagkalooban ng maraming banal na katulong ni Jesus sa pagpapastol upang malugod at tapat ka naming mapaglingkuran. Sinasamo namin ito sa ngalan ng Panginoon naming si Jesus. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito sa iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang
sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa iyong mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa araw-araw at patawarin mo
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kami ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapanalid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O walang bahid dungis na Birhen, ina ng awa, kalusugan na may sakit, kanlungan ng mga makasalanan, taga-aliw ng mga nagdadalamhati. Alam mo ang aking mga gusto, ang aking mga problema, ang aking mga pagdurusa. Tumingin ka na may awa sa akin. Sa pamagitan ng paglitaw sa Grotto ng Lourdes, iginalulugod mong gawin itong isang banal na santuaryo, kung saan ibinibigay mo ang iyong mga pabor, at marami ng mga nagdurusa ang nakakuha ng lunas sa kanilang mga kahinaan, kapwa espiritual at pisikal. Ako ay pumarito na may buong pagtitiwala upang makaiusap sa iyong pamamagitan. Kunin mo, o mapagmahal na ina,
ang magbigay ng aking mga kahilingan. Sa pamamagitan ng pasasalamat sa iyong mga pabor, sisikapin kong tulayan ang iyong mga halimbawa, upang balang araw ay makahati ako sa iyong kawalhatian at pagpalain ka sa kawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait-inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas mga panalig, ilang patalastas lamang po tayo ay nagkakaroon simula sa araw na ito ng Misa Triduo mula ngayong araw na ito, araw ng Sabado, at healing oil para sa pagunita sa Mahal na Birheng Maria ng Lourdes at World Day of Sikh na pangungunahan ni Father Joey Fallier sa February 11, araw ng Martes po ito, sa ika-12 ng tanghali. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipagnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag po lamang kayo sa 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Binibining Alienaje. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa Healing Mass sa Veritas. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesukristo ay tumatawag sa atin at inaantay ang ating pagtugon sa anumang paraan at ang ating kakayahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Iadya nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Amen. Tibayan niya nawa ang iyong pananampalataya at pag-ibayuhin ang iyong sigla para sa lalong masigasig na paglilingkod sa ating pamayanan. Amen. Tulungan niya nawa kayo sa inyong mga pagsisikap at gantimpalaan kayo ng mabuti ninyong gawa sa lahat. Amen. Pagpalain kayo at ng iyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.